So mga par, matapos nga po magbanatan ng WBA Featherweight Champion Nick Ball at ang dating kampiyon na si Teji Duhaney sa kanilang naging unang press con sa title fight nila na mangyayari sa buwan ng Marso, kung saan mga idol na ikwento ni Teji Duhaney ang kanyang naging laban sa Japanese monster na Naoya Inoue, kung saan sumuko ito sa round 6 sa kanilang bakbakan dahil sumakit ang balakang ng 37 anyos na Irish boxer. Ayon kay Duhaney, mga boss, sa totoo lang daw hindi nito ine-expect na ganoon lang daw ang ipapakita ni Inoue sa kanilang laban, lalo na ang laging pinag-uusapan sa boxing world ang tunay na lakas ng Japanese monster, kung saan hindi daw maramdaman ni Duhaney mga idol ang lakas ni Inoue. Marami daw siya natanggap ng mga cleaner shot galing sa Hapones, pero napaka-weird daw mga idol dahil hindi man lang nito naramdaman ang lakas ni Inoue. Kumbaga naturalan daw na lakas ng suntok na galing lamang sa isang natural na boxer. Kung meron man daw mga idol nagpahirap kay Duhaney sa naging laban nito kay Inoue, ito daw ang bilis ng Japanese monster. Magaling daw ito sa placement ng kanyang mga suntok, kaya sobrang accurate kung makatama. At isa pa daw mga idol sa nagpahirap kay Duhaney, ang mga suntok ni Inoue na hindi makikita at hindi mapredict kung saan tatama. Akala mo daw sa body shot ang punterya ni Inoue, pero isang hook pala sa panga ang kanyang punterya. Well, hindi lang nga po mga idol si Teji Duhaney ang nagsabi na hindi malakas ang mga suntok ni Inoue. Maski si Paul Butler at ang ating pambato na si Marlon Tapales, sinabi din na hindi naman gaano kalakas at mabigat ang mga kamao ni Inoue. Sadyang mabilis lang daw talaga ito mga idol, kaya nagmumukhang malakas ang suntok nito kung makatama. At ang nakakatawa dito mga idol, lahat ng sinabi ni Duhaney, Tapales at Butler nauna na sinabi ni General Casimero ito dati pa, na ayon kay Alas kung totoosin daw, may hina naman daw talaga si Inoue at siya daw talaga ang tunay na malakas. Kaya ganoon na lang kakumpiyansa ang angas ng Pinas na matatalo niya talaga si Inoue sa bakbakan. At kung matatandaan nyo rin mga idol, nito lang sa naging laban ni Casimero kay Saul Sanchez, sinabi ni Cuadro Alas sa isang interview kasamang Japanese legend na si Gushiken na aminado naman daw si Casimero na matatalo siya ni Inoue sa laban kapag umabot sa last bell dahil mabilis at masipag daw ito bumato ng suntok, kaya wala daw siya ibang intensyon kundi inakaut ang Hapones dahil meron itong advantage sa lakas sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa ginanap nga po na press con ng dalawang light heavyweight superstar sa pagitan ni David Morrell Jr. at David Benavides, nauwi sa brawl ang kanilang face-off mga boss. At nagugat nga ito mga idol dahil sa pagdisrespect ni Morrell kay Benavides. Gusto sana kamayan ni Benavides si Morrell para magbigay ito ng respeto, pero tumanggi si Morrell mag-shake hands mga boss. Kaya sobrang nainis itong si Benavides at tinulak nito si Morrell, kung saan balak pa sana gumanti ni Morrell mga idol, pero mabilis pumagitna ang mga tao at tinawat sila ng diretso. Bagamat tinagis ni Morrell mga idol ang kanyang WBA interim title sa mukha ni Benavides, hindi nga lang tumama dahil mabilis nakailag si Benavides.